Harry Roque. Oh, ito na si Harry Roque, galit na galit. Bakit? Hindi po dahil sa humba ito. Si Harry Roque, galit na galit. Hindi dahil sa humba. Si Harry Roque ngayon, sumakay ng barko. Pumunta sila sa isang isla na walang CR. Pag tumae daw, doon lang sa gilid ng dagat. Magbubutas lang daw sa buhangin. Sabi ni Harry Roque. Oo, balik nature daw. Ito, mga kababayan, yung sunod. Mga kababayan, ganito po. Sabi ni Harry Roque, ito na, mga kababayan. Sabi ni Harry Roque, ito daw ang issue kay Nadia Montenegro na staff ni Robin na marijuana. Black propaganda daw yan. Ito na. Gumawa na naman ng kwento si Harry Roque. Sino na naman kayo maniniwala dito? Alam niyo, minsan itong mga DDS, gusto ko, ito si Banatbay, si Roque, si Sara. Gusto kong ipasok, magawa ng network TV station ito, tas gagawa sila ng movie. Kasi ang galing nila gumawa ng kwento. Sabi ni Harry Roque, mga kababayan dito sa People's Tonight. Ano sabi ni Roque? Yung issue ng marijuana sa staff ni Robin na si Nadia Montenegro, hindi kaya nilabas yan para matinag itong si Robin Padilla bilang vice presidential ni Inday Sara sa 2028. Putang ina na, mga kababayan, kwininto na naman, no? Diba? Diba, mga kababayan? Tama, Ma'am Rosario Bisin. Kung hindi totoo itong issue ni Nadia, dapat nagpa-presko na ito. Bakit naglilib pa, pumunta pa sa anak na birthday? Diba, mga kababayan? Ito daw issue kay Nadia Montenegro sa marijuana, kay Robin. Black propaganda lang daw ito para daw matinag si Robin bilang vice presidential ni Sara sa 2028. So ayaw na daw ni Roque kay Bongo. Si Robin daw at si Sara, good vibes. Para kay dating presidential spokesperson attorney Harry Roque, may posibilidad na kaya umano ipinaingay ang damo na issue ni Nadia Montenegro, adi umano'y political affair officer ni Robin Padilla ay para madungisan umano ang pangalan ng senador. Ayon kay Roque, malaki umano ang tsansa na tumakbo at manalong vice presidente si Robin Padilla bilang running mate ni Vice President Sara sa pagtakbo nito bilang presidente sa 2028 national election. Naku po, mga kababayan, kung sino pa yung bobo, yun pa yung gagawin mong vice president. Kung si Lenny noon tinawag yung lutang, anong tawag nyo kay Robin? Gutom? Di ba? Ito daw ang ginamit black propaganda o paninira lamang kay Robin Padilla. Itong marijuana issue, inilabas lang daw ito para masira ang tsansa ni Robin pagiging vice president sa 2028 kasi daw, malaki daw ang tsansang manalo ito. Ano to? Boy kambing? Boy nguya? Kasi dito, mga kababayan, ayan po ang sabi niya, mga kababayan, yung issue ng marijuana sa kanyang staff member na si Nadia Montenegro, hindi kaya inilabas yan para matinag itong si Robin Padilla bilang vice presidential ni Inday Sara Duterte. Yan ang sabi ni Harry Roque. Ito po yung isa, mga kababayan, dalawa yan. Alam nyo kung bakit, anong sabi ni Harry Roque na bakit malaki daw ang tsansa ni Robin Padilla bilang tandem o running mate ni Sara sa 2028 election. Si Sara ang president, si Robin ang vice. So ito po, sabi ng People's Tonight Radio, ayon kay dating presidential spokesperson attorney Harry Roque, malaki umano ang tsansa na maging running mate ni Vice President Sara Duterte si Senator Robin Hood Padilla sa 2028 election. Nakita ko na po, sabi ni Roque, nakita ko na po sa aking dalawang mga mata, alangan naman isa lang, hindi ka naman bulag, diba? Na napakatalik na magkaibigan ni Inday Sara Duterte at ni Robin Padilla. Di have kong baga, good chemistry, vibes sila. Ito na naman si Roque, gumawa na naman ng kwento. Nung nakaraan, sabi niya, makakalaya na daw si Digong, nangligaw daw si Digong kay Elizabeth Shimerman, ikakasal daw si Digong at si Elizabeth. Tapos,
Si Harry Roque daw ang gagawing ring bearer. 'Di ba? So ito pa. Iginiit din ni Roque na artista ang senador kaya't malakas ito. Hindi lang sa Luzon kundi pati sa Visayas at Mindanao. Putang ina, ang tao ngayon, Roque, hindi na nagbabase sa artista. Si Manny Pacquiao nga buong mundo eh. Maraming fans, hindi nga nananalo. Si Robin pa. Di ba? Si Manny Pacquiao nga, 8th World Division Boxing Champion. Hindi nga nanalo presidente. Nagbit-bit pa ng Blackpink doon sa Cebu. Sumasayaw pa ng Minga na jing na 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 jini na jing na 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 Hanchunu na 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 jing na na. Hindi nga nanalo si Pacquiao eh. Na, binit-bit na yung mga international Korean singers eh. Si Robin pa kaya? Eh, Diyos mio Marimar. Kung ito lang ang basihan, didiis na utak yung ganito. Kung kami ang tanungin mo, Roque, wala kaming pakialam sa kartistahan ni Robin. Tingnan mo si Jimmy Bundok. Magaling kumanta, hindi nanalo. Si Philip Salvador, pag yumakap, durog ang babae, sabi ni Digong, hindi nanalo. Tapos idagdag mo pa si Robin. Tangina. Diba? Hindi na jing na na na, hindi na jing na na na. Diba? Hindi ka nanalo si Pacquiao eh. Bit-bit na niya buong kasikat-sikat ng Blackpink. May BTS pa. Kumakanta pa nga yun ng eh. I'm going up, up, up and up, I am lying like I'm shining like I'm born to be. Gawa ganun pa. Hindi nga nanalo si Manny Pacquiao eh. Tapos ito pa si Robin. Magaling na artista, kilala sa buong Pilipinas, Mapaluzon, Visayas, at Mindanao. Gaya ni Bongo, number 1 senator din itong 2022 election. Dagdag pa niya. Parang si Bongo din daw. Si Robin daw, number 1 ng 2022. Babasihan natin. So, ibig sabihin pala, pag number 1 ka senador, mananalo ka vice president? Bakit si Loren Regarda ilang beses nag-number 1 yan sa Senado, hindi naman nananalo? Diba? Sino pa? Mga nagna-number 1 na senador. Tumakbong presidente, nanalo ba? Alam mo, sa totoo lang, Harry Roque, mga bobo at tanga lang ang maniniwala sa'yo. Hindi mo ba napansin na mismo sa live mo, unti na lang nanonood sa'yo kasi sinungaling ka? Diba? Hindi mo napansin yan, Harry Roque? Mismo! Sa live mo mismo, kunti lang ang nanonood sa'yo kasi sinungaling ka. Di ba? Bakit? Ang babasihan ng tao ngayon, mga kababayan, kung ano ang nagawa sa bayan. Anong proyekto ang napatunayan? Anong klasing politisyan? Magnanakaw ba yan? Gumalaw ba yan? Tamad ba yan? O puro kain lang ba yan? Malamang kung ako butante, ang iboboto ko yung gumagalaw. Si Vico Soto, Eleni Robredo, sino pa? Yung mga si BBM, yan dapat yung, kahit binabas na ng binabas, tahimik lang, kilos lang. Hindi yung bas-bas na sumasagot, tas walang kwenta. Parang si Sara, The Explorer, kung saan-saan bansa lumilipad. Tapos sa takbong presidente, anong gagawin? Paano pag nanalong presidente yan? Gagawin niyang gagawin niyang explorer lahat ng Pilipino? Di ba, Ma'am Ophelia BC? So anong gagawin mo? Gagawin mo explorer yung buong bansa? Kaya nga, tignan mo si Sara, pumunta ng Kuwait, nagsalita, ang kwento, biryani rice. Anong mga lesson? Anong pangkabuhayan ang makukuha ng mga Pilipino? Magbenta sila biryani rice sa Pilipinas? Kadalasan sa Pilipino, pag nakatikim ng biryani yan na pagkain, ayoko. Bakit? Ang anghang. Di ba? Ayoko. Ang anghang. Diyos mio Marimar. Huwag na kayong ano-ano ng ganyan. Alam nyo, sa totoo lang, Harry Roque, wag mo nang linlangin, utuin,
ang mga Pilipino. Lalong-lalo na mga DDS. Hindi mo ba napansin, kada vlog mo ngayon, wala ka ng views? Hindi mo napansin pag nag-live ka, 500, 400 na lang nanonood sa'yo. Kasi lahat ng sinasabi mo, kwento. Yeah. Puro fictitious. Alam mo ibig sabihin ng fictitious? Kwentong barbero, gumagawa ka ng karakter na hindi namin nakikita. Bakit hindi ka sumali sa Encantadia, gumawa ka ng rule? Di ba? Ibig sabihin ng fictitious, mga kababayan, yun yung, alam nyo yung gagawa ka ng hero, gagawa ka ng karakter, pero hindi kilala ng tao, tapos lalagyan mo ng power. Katulad yan, naglaro ako Mobile Legend. Yan yung uso laro ngayon. Mobile Legend, Lapu-Lapu. Di ba ang gamit ni Lapu-Lapu, itak lang? Pero makita ka doon sa Mobile Legend, si Lapu-Lapu nanununtok. Parang si Badang. Tapos, ang itak na gamit niya, lumilipad, tapos bumabalik. Di ba? Ganyan si Harry Roque. Biruin mo anong sabi niya? Si Digong daw nang ligaw kay Hanilit. Kay Elizabeth Shimerman. Tapos, pag nakalaya na daw si Digong, ikakasal daw sila, si Roque daw ang ring bearer. Bababuyin mo pa yung kasal ng nakakadiri na nga sila panuurin, ikakasal ang tatanda na nila, tapos dating nag-iiringan, nag-aaway dahil sa kababaero ni Digong, tapos ikakasal mo pa ulit. Tapos bababuyin mo pa, magre-ring bearer ka pa. Hindi ka ba nahiya? Diyos ko, mag-ring bearer ka doon, tas baka sabihin nung pare, tatay mo ba? Diba? Dapat sa'yo, Harry Roque, gumawa ka ng movie dyan sa Netherlands eh. Maghanap ka ng mga artista dyan, gawaan mo ng movie, mag-produce kay dalawa ni Maharlika kasi pareho kayo mahilig sa kwento. Tapos ngayon sasabihin mo, si Robin Padilla, mataas ang tsansang manalo bilang Vice President. Kung papipiliin ako kay Robin at kay Manny Pacquiao, mas piliin ko pa si Manny Pacquiao eh. Between Robin and Manny Pacquiao, mas piliin ko si Manny Pacquiao. Bakit? Anong mapala mo kay Robin? Buti pa si Pacquiao may napatunayan, nanuntok eh. Nanuntok, naka 8 World Division Champion. Si Robin, anong mapapala mo dyan? Ito. Pakinggan mo, ito, natawa din ako dito. Si Jinggoy Estrada, tinanong si Robin. Between Robin and Manny Pacquiao, I rather choose Manny Pacquiao. Ito mga kababayan. Kulong? Po? Ilang taong kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin ko yung nakukulong naging senador. Di ba? Senator Robin, ilang taon kayo nakulong? Po? Ilang taong kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin ko yung nakukulong naging senador. Di ba? Kita mo yan? Ilang taong kang nakulong? 3 taon kalahati po. Sabi ni Jinggoy. Kasi napapansin ko lahat ng mga nakukulong naging senador. Di ba? Mismo si Jinggoy na nagsabi yan mga kababayan. Di ba? Tapos gawin mo Vice President? Senator Robin, ilang taon kayo nakulong? Po? Ilang taong kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin ko yung nakukulong naging senador. Tingnan mo, hilaw yung tawa ni Robin. Na pag ganun si Robin, tumaas ang kilay, pati biguti umakyat sa nguso. Diba? 3 taon kalahati po. Kasi napapansin ko lahat ng nakulong naging senador. Baka si Kibuloy muntika na. Tingnan yung itsura reaksyon ng mukha ni Robin mga kababayan. Robin, ilang taon kayo nakulong? Po? Ilang taong kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin ko yung nakukulong naging senador. Senator Robin, ilang taon? Di ba? Kasi si Jinggoy nakulong din, naging senador. Si Bong Revilla nakulong din, naging senador. Di ba? Kita ninyo? Tapos sasabihin ni Rocky ngayon, mataas ang tsansa, magiging Vice President.
Tangina, Roque. Roque. Umuwi ka muna sa Pilipinas, linisin mo muna yung pangalan mo, mag-absuelto ka muna para paniwalaan ka namin, putang ina ka. Sino maniniwala sa'yo? Nagtago ka nga kasi pumbikti, ang tawag yun, fugitive ka. Diba? Paano ka papaniwalaan ng tao? Eh kung ikaw nga mismo nagtago ka, i-cleared mo muna yung pangalan mo, ayusin mo yung pagkatao mo, Roque, paniwalaan ka ng marami. Eh kung manatili kang ganyan, puganti kang hayop kang butanding kang bakla kang ayaw mo pang umamin. Diba? Siguro nilasing mo yung asawa mo. Kaya ka pinatulan. Hindi naman po pwedeng pinikot ka. Hindi naman kay mayaman. Bakit mayaman ka ba? Diba? Napansin daw kasi ni Jinggoy, lahat daw ng senador na kulong. Tapos naging senador. Diyos ko. Roque. Baguhin mo muna yung buhay mo. Ayusin mo yung pangalan mo bago ka maganyan. Diba? So yun lang mga kababayan. Yung ating live, hindi ko na masyadong